Philippine Standard Time, ganap ng alas 12:58 ng hapon, 12:58. Ngayon po ay Marso 23, 2023 ba? Dalawang 23, March 23, 2023. Abay, meron na lamang tayong 283 araw na natitira sa taong 2023. Siyempre, sa pangalan po ng aking executive producer, walang iba kundi si Tita Mel Elizalde. Sa pangalan din po ng aming head technician, walang iba kundi si Ma'am Faith Derecho. Siyempre, isama na natin yung ating station manager. Walang iba kundi si Fernando o si Fernan Jota. Ako po, ang inyong lingkod, Reden Oro. Magandang hapon, Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. At siyempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa buong mundo. Sapagat tayo live na napapanood hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang dako ng mundo, iba't ibang bansa. Samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras sa pagtatanghal ng programang Agrikultura at Iba Pa. Siyempre, ang programang Agrikultura at Iba Pa, kaya mayroong iba pa, sapagkat may bahagi tayong anong nangyari noon mula sa research ni Marlo L. Aligre, ganun din yung ngayong araw na ito mula naman sa research ni Fernando B. Castro o maaaring kabuuan yung salita niya ano ba yung naganap ngayong araw nito, pasok doon sa bahaging balik gunita sa kasaysayan ng ating bansa. May bahagi din tayong akalain mo mula naman sa research na Annabel Obed Benbiahe. Ang kanyang tema, may masarap na kape pero hindi natitikman. Minsan, paborito Faith ng mga amo o mga manager ng kumpanya. Sabihin sa sekretary, Sekretary, pakitimpla mo ako ng kape. Yung pagtitimpla ng kape, sabi nga ni Kuya Hill, kailangan hindi masyadong matamis at hindi masyadong matabang. Hindi lang ang asukal, pati kape ha. Lalo pag yung kape galing sa garapon, titimplahin mo. May bahagi din tayong babae sa itong bahaging incredible story mula naman sa research ni Shannon B. Babae sa bansang Berlin, maaari nang lumangoy ng nakatoplis. Talaga naman, ano? Yung mga kakaibang balita. May bahagi rin tayong balitang artista summer edition ng MMFF o Metro Manila Film Festival Parade of Stars. Kasado na sa Abril 2. Aba, ito yung tinatawag nilang panibagong Metro Manila Film Fest o Film Festival. Bakit nang April 2 ito? Alamin natin yan kung may mga oras pa tayo. Ayan. Nakuha muna natin yung balitang para sa mga kapatid nating Muslim o Islam. Working hours sa BARM o BARMM. Tama na nga yung BARM eh. Working hours sa BARM ipatutupad sa Ramadan. Sa pagdaraos ng Ramadan na magsisimula ngayong araw na ito, ipatutupad ang adjustment sa working hours ng lokal na pamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region on Muslim Mindanao. Ulitin natin. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa kanilang mga opisyal at empleyado. Batay sa inilabas na Memorandum Circular ng Office of the Chief Minister, ipatutupad ang flexible working hours sa rehiyon mula alas 7:30 ng umaga kanina hanggang alas 3:30 ng gabi. Ba't gabi ito? Baka alas 3:30 ng hapon na nagpapahintulot na makapag-fasting ang mga empleyado sa kasagsagan ng Ramadan. Ngayong araw, Marso 23, 2023 o March 23, 2023, ikasyam na buwan ng Islamic calendar ang pagsisimula ng obserbasyon ng Ramadan para sa mga kapatid na Muslim sa buong mundo kung kailan nila isasagawa ang isang buwang fasting, pananalangin at pagninilay-nilay. Samantala, nakatakda namang magbalik sa normal ang regular working schedule sa rehiyon mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon pagkatapos ng pagdiriwang ng Idel Fitr. Ayan.
Yan ang tawag nila, Edelpiter. Ito pa. Nagdagan pa natin yung balitang Bangsamoro. Balita naman mula sa Cotabato City, Bangsamoro Senior Citizens Commission itatatag. Nagsimula na ang deliberasyon ng Bangsamoro Parliament sa pagtatatag ng Senior Citizens Commission o SCC. Ito yung tinawag kanina ng aking kaibigan, si Maria Celsa Galvero, sa reyon upang mapalawak ang serbisyo mula sa mga sektor na tututukan ito. Ang mga manggagamot na sina Kadir Sinulinding Jr., isa sa 80 kasapi ng Parliament ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, ang siyang may panukala ng pagtatatag ng SCC. Ano ibig sabihin ng SCC? Senior Citizens Commission, sa pamamagitan ng Bangsamoro Transition Authority Bill number 121. Sa isang pahayag nitong Martes, inanunsyo ng Information Office ng Regional Parliament ng BARM na naisagawa na ang unang pagbasa at deliberasyon sa naturang panukala. Dating Health Secretary ang doktor na si Sinulinding ng mabuwag ng Autonomous Region in Muslim Mindanao na napalitan ng BARM taong 2019 bilang resulta ng usaping pangkapayapaan ng Malacanang at ng Moro Islamic Liberation Front. Ilang mga kasapi ng BARM Parliament, kabilang na ang mga abogadong sina Paisadin Tago at Soharto Ambuludto, ang agad na nagpahayag ng suporta sa planong pagtatag ng SCC o ng Senior Citizens Commission sa Autonomous Region. Maliban sa pagiging parliament member, si Tago ang siyang namumuno ng Ministry of Transportation of Communication BARM. Ayan. Dako na tayo sa mga ilang pang mga balita ngayong araw na ito. Dakuan ko na muna itong bahaging anong nangyari noon mula sa research ni Marlo L. Aligre, nakapaloob sa balikunita sa kasaysayan ng ating bansa. Acta de Tejeros ni Andres Bonifacio. Noong Marso 23, 1897 o March 23, 1897, inagdaan ni Andres Bonifacio ang Acta de Tejeros, kung saan nakasaad dito na ang idinaos na eleksyon ng Tejeros Convention, kung saan nakasaad dito na ang idinaos na eleksyon sa Tejeros Convention sa Cavite noong Marso 22, 1897 o March 22, 1897, hindi niya kinilala at walang bisa. Sa naganap na eleksyon kung saan mga Katipunero ang bumoto, si Emilio Aguinaldo ang inihalal na presidente. Balik ko nita sa kasaysayan ng ating bansa. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng 1:06. 6 na minuto makalipas ang ika-1 ng hapon. Bago ko makalimutan sa susunod na Lunes, hindi na po Lunes ang programang Agrikultura at iba pa. Ililipat na po ng aming management ang Lunes ng Martes. Kaya hindi nyo na po ako mapapanood ng Lunes, Martes na po. Alas 12 hanggang alas 12:30. Ayan. Dakuan naman natin ang iba pang mga balita ngayong araw na ito. One Town, One Product Philippines Act lusot na sa Senado. Maliliit na negosyo palalakasin. Aprobado na sa Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang One Town, One Product o UTAP. Ano ba tawag dito? OTOP ba to o UTAP? Philippines Act na magpapatibay sa isang OTOP o UTAP program na magbibigay sa micro, small, and medium size enterprises o SMEs ng komprehensibong pagsuporta at hihikayat ng pansin para sa mga tinatawag na untapped potential ng mga lokal na produkto ng bawat bayan sa bansa. Ang MSMEs
na tinaguri ang backbone of Philippine economy ay may mahalagang papel sa pagpapausbong ng ekonomiya at paglikha ng mga trabaho kasunod ng pag-aproba natin sa OTAP Act. Malapit na nating maisakatuparan ang ating layunin na palakasin pa ang mga MSME tungo sa pag-unlad ng mga kalayunan, sabi ni Senador Sherwin Gatchalian. Mukhang nakalimutan ng ating janitor na buksan yung aircon natin. Ang panukalang batas kung saan co-anchor at co-sponsor si Gatchalian ay naglalayong i-institutionalize ang isang OTAP o OTOP program na magtataguyod ng mga MSME sa pamamagitan ng pagbuo at pagsulong ng mga lokal na produkto at serbisyo na kilala at nakaugat na sa kultura ng isang bayan o rehiyon sa bansa. Batay sa mga pagtatansya, gamit ang datos ng Philippine Statistics Authority 2006 Gross Value Added o GVA para sa MSMEs bilang baseline, ang sektor ay nakapag-ambag na ng JVA na 2.3 trilyong piso noong taong 2021. Sa parehong taon, nagbigay rin ang sektor ng 5.5 million pesos na trabaho. Hindi pesos yun, trabaho. 5.5 million na trabaho o humigit kumulang 2/3, tatlong bahagi ng kabuang workforce ng bansa, sabi ni Gatchalian. Sa pagkilala sa mahalagang papel ng sektor ng o MSME, ang panukalang ito ay higit na magbibigay sa koordinasyon o magbibigay daan sa koordinasyon ng ating mga local government unit, national government agencies at pribadong sektor upang mapabuti ang kalidad at competencies. Hirap banggitin, no? Competitiveness, ayun. Ang ating mga export at domestic product, paggigiit ni Gatchalian. Ayon sa kanya, ang epekto ng panukalang OTOP ay higit pa sa pagsulong ng mga produktong pakultura at mga katutubong materyales dahil layon din nitong bigyan pansin ang higit na nagagamit na lokal na potensyal na mga produkto na kailangang matuklasan at suportahan. Halimbawa na dito ang mga produkto ng Valenzuela City, nakilala man ang ating lungsod, ang aming lungsod bilang industrial city. Ayan. Ay ipinagmamalaki din ng mga Valenzuelano. Ayan. Ang mga produktong tulad ng Oso Health, fruit chips, at maging ang handicraft products katulad ng Eco Bayong Aniya. Ang panukalang batas ay magtatatag ng OTOP Philippines trademark bilang isang garantiya na pagiging mahusay ng mga produkto at serbisyong sariling atin. Mike, walay sa akin ang mic. Mukhang galit sa akin yung mic. Aatasan din ito ang ilang ahensya na magtayo at maglaan ng mga espasyo para sa pagtatatag ng OTOP Philippines Hubs, kaya din ang paglikha ng OTOP Program Office sa bawat LGU. Nakuhaan ko naman itong bahaging akalain mo mula naman sa research ni Annabel Obenbiahe, may masarap na kape pero hindi natitikman. Mayroong pinaka-lobo rito eh. Parang comics, isang eksena. Pre, hindi masarap ang kaping ito. O kaping, sabi naman ng kausap niya, oo nga, kailan kaya tayo makakatikim ng masarap na kape? Ito yung research ni Annabel Obenbiahe, akalain mo. Ang pinakamataas na kalidad ng kape ay matatagpuan sa Ethiopia, bansang Ethiopia,
ngunit hindi ito natitikman ng mga Ethiopians dahil ang mababang quality lang ng kanilang kape ang available sa kanilang komunidad. Ang masarap at mataas sa kalidad ay pang-export lang sa ibang bansa. Parang nung magawi ako diyan sa Lopez, Quezon Province, ang mga kinakain nila yung mga isdang maliliit lang. Ayan. Bira silang kumain ng isdang malalaki sapagkat pang-export nila yung malalaking isda. Maraming isdang malalaki diyan sa Quezon Province, sa Lopez, Quezon. Ito pa, yung pangalawang ginawa ni o research ni Annabel Ubenbiay, akalain mo, bakit walang may Down syndrome sa Iceland at Denmark, bansang Iceland at Denmark? Dahil ang mga buntis doon ay sumasailalim sa Down syndrome screening. Legal ang pag-aagas sa mga fetus na matutuklasang positive sa Down syndrome. Mga 72% ng mga buntis ang pumapayag na agasin ang kanilang anak kapag naging positive sa screening. Pag inaakala nilang pag ipinanganak nila may Down syndrome, ika na lang ilalaglag, ika nga. Ayan. Uli, sa pangalan po ng aming executive producer, walang iba kundi si Tita Mel Elizalde, at sa pangalan din po ng aming station manager, walang iba kundi si Fernan Hota. Ganon din po sa aming head technician, walang iba kundi si Ma'am Ped Derecho. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Reden Oro. Dumating na kanina lang si Kuya Hill. Ayan, balikan natin yung iba pang mga balita. Balitang showbiz tayo. Alfred, pinag-aaralan kong papasok sa MMFF. Tinitimbang ni Konsehal Alfred Vargas na ang ginagawang movie na Pieta ay pwedeng maging entry sa 2023 Metro Manila Film Festival sa December. Imagine, kasama niya sa movie sina Nora Honor, Gina Alahar, Jacqueline Jose, Bembol Rocco at Ina Raimundo. Award-winning lahat. Inaalam pa ko pa kung sakto sa criteria ng MMFF ang movie. Siyempre, gusto ko rin dahil yung December Film Fest, dahil pinanonood nga ng mga tao sa sinihan. We'll see. Basta happy ako sa nakita kong rushes ng movie kung saan, dahil sabi ni Konsehal Alfred ang aming makausap. Ayan. Sasali si Alfred sa MMFF. Ayan. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng 16 na minuto, makalipas ang ika-1 ng umaga. Mali ako. Summer edition ng MMFF Parade of Star, kasado na sa April 2. Bakit ka ba nagwawala rin dito? Summer edition ng MMFF Parade of Star, kasado na sa April 2. Kasado na ang isasagawang Parade of Star para sa kauna-unahang summer edition ng Metro Manila Film Festival o MMFF. Host sa idaraos na parada ang Quezon City, nagaganapin sa Abril 2, 2023, April 2, 2023. 8 floats ng may kanya-kanyang dekorasyon para ipresenta ang kanilang pambatong pelikula at mga kinatawan ang paparada. Tutulak ang parada alas 4 ng hapon para sa 5 kilometrong distansya na abutin ng mahigit 1 oras na daraan sa Commonwealth Avenue mula Villa Beatriz hanggang Quezon Memorial Circle, at ang main event ay gaganapin sa Liwasang Aurora upang matiyak ang maayos na daloy ng parada at kaligtasan ng mga manonood at participants. Magde-deploy ng 730 personnel ang MMDA ayon kay Acting Chairman at concurrent MMFF Overall Chairman Attorney Don Artes. We are thankful to the Quezon City government for hosting the first summer MMFF Parade of Stars and for their assistance in the implementation
of the agency's traffic management plan ani Artes ng MMDA. Balikan natin yung itong bahagi namang incredible story mula naman sa research ni Senon B. Ayan. Babae sa Berlin maari nang lumangoy ng nakatopless. Ayan. Ibig sabihin walang damit pang itaas. Maari nang lumangoy ang mga bebot o yung mga kababaihan sa Berlin kahit nakatopless ang mga ito. Noong Disyembre taong 2022, isang bebot o isang babae ang naghain ng reklamo sa City's Ombudsman Office sa Senate Department for Justice, Diversity and Anti-Discrimination. Ito ay sa kadahilan ng hindi umano siya pinapasok sa isang pool o sa swimming pool sa nasabing lugar dahil walang takip ang kanyang kinakaharap. Dito na napagdesisyonan ng mga otoridad na biktima ng discrimination ang bebot o yung babae. At dito lamang nakaraan ay inanonsyo na pinapayagan na ang lahat ng bumibisita sa mga pools sa bansang Berlin na mag-topless. The Ombudsman very much welcomes the decision of the voting establishment because it creates equal rights for all Berliners, whether male, female, or non-binary, and because it also creates legal certainty for the staff in the voting establishment ayon kay Head of the Ombudsman Office, Dr. Doris Libacher. Ayan. Pwede na kayong pwede na kayong mag-swimming nang wala kayong damit pang taas. O sa ibang bansa, wala silang mga bra. Baka dumating ang punto dito sa Pilipinas, gawin na rin yan. Hindi nakikita yung mga nagtitinda ng bra. Ayan, oras, Philippine Standard Time, ganap ng 1:20, 5 minuto na naman tayo. Basahin ko na agad itong aking kasabihan today. Kasabihan today, Lord, thank you for giving me wisdom. I know that every out you, I couldn't do anything. Okay, subaybayan nyo nga pala yung mga programa sa DWIC. Mga bagong tunog, ang DWIC, bagong tunog. Nariyan, kalilipat lang dyan ni Dennis Antinor Jr. Ang kanyang programa, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Monday to Friday, Ronda, Pilipinas. Kaya pag nakinig kayo ngayon sa DWIC, parang nakikinig kayo sa DCRH, sabagat yung kanilang mga boses ay malamang boses ni Dennis Antinor yan. Ronda, Pilipinas. Yung programa naman ni David yan Balitang Bayan. Ayan, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. At yung kanilang tandem ni John Ibanez, tambalang David at John, tambalang David Oro at tambalang John Ibanez tandem, alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga bago magkarambola nila Trixie Cruz Angeles, Jonathan De La Cruz at Dick Condrag Banal, kasama si Joel Examano. Pag Martes, kasama diyan si Attorney Larry Gadon. Ayan. May oras pa, Ma'am Faye? Ayan. Ilang minuto na lang. Ayan. Uli, inuulit ko, ang programang Agrikultura at Iba Pa ng Lunes, malilipat po ng Martes. At tuloy pa rin siyempre yung Huwebes. Ayan. Subayban nyo rin, may mga programa kami rito. Yung Alerto Balita ni Fernan Hota at ni Dance Stonel. Ganun din, yung marami pang mga yung programa ni Tita Mel Elizalde, yung AB Talakayan at AB Balita. Ayan. Basahin ko lang itong, kahit na isa na lang, itong balik ko nito sa kasaysayan ng ibang bansa. Ito na lang siguro. Ito na lang bahaging lalaki na puntahan lahat ng Disneyland sa buong mundo sa loob ng 12 araw. Isang Disneyland fan ang napuntahan lahat ang Disney theme park sa buong mundo sa loob lamang ng 12 araw o 12 days. Sinimulan ni Nathan Farshich ang proyekto niya na pinagbagatang The Disney
Global Rides Challenge noong Marso 8 sa Disneyland Paris at natapos ito ng March 19 sa Magic Kingdom sa Florida. Sa pagitan ng mga nabanggit na petsa, binisita ni Fire Sheets ang Walt Disney Studio sa Shanghai Disneyland, Hong Kong Disneyland, Tokyo Disneyland Sea, Disney California, Adventure Epcot, Animal Kingdom at Hollywood Studio. Sinakyan ni Farshich ang lahat ng rides sa bawat theme park, kaya nakasakay siya sa mahigit 216 na rides sa buong mundo. Noong siya bata pa, pangarap lamang noon ni Farshich na makapunta sa pinakaunang Disneyland sa Anaheim, California, kaya hindi siya makapaniwala na napuntahan na niya lahat ng Disney theme parks sa buong mundo. Si Nathan Farshich na napuntahan lahat ng Disney theme parks sa buong mundo sa loob ng 12 araw o 12 days. Tapos naman, Faith, ang oras ko. At yan na po nagwawakas ang programang Agrikultura at iba pa. Salamat nga pala sa nagbigay sa akin ng t-shirt, si Alex Kaasi. Nanonood siya ngayon. Ako'y magbabalik dyan sa mga susunod na linggo. Dadalawin ko rin si Kuya Atong dyan diyan naman sa Tandang Sora Avenue at saka si Lucito de Real diyan naman sa bahagi ng Caloocan City. At yan na po nagwawakas ang programang Agrikultura at iba pa. Muli sa pangalan ng Tita Mel Elizalde, ang aking executive producer, si Kuya Hill, ang aming station manager, walang iba kundi si Fernando o Fernan Hota at si Ma'am Faith Derecho, ang aming head technician. Ako po, ang inyong lingkod, Doliden Oro. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye-bye!